Etong si De Lima, akala mo na naman kung sinong santo. So, huwag kang ganyan, ma'am, ha? Baka Ayun na. akala mo, nakakalimutan namin yung saba. Hindi po. Ayan na. Diba, King Quickie? Kaya wala kang right na magsalita tungkol sa subjudice na konstitusyon kasi ikaw ang number one bilang Secretary of Justice pa. Ikaw ang number one na lumalabag sa konstitusyon. O, di ba nagkasuhan pa tayo? Sinabi ko, wala kang karapatang mag-issue ng hold departure order. Ano nangyari? Talo ka sa Supreme Court. Sinabi na Supreme Court, mali yung ginawa mo. O, sa TRO, na hindi mo pinansin, ulitin ko, meron kang pending petition for contempt kasi binaliwala mo yung utos ng Supreme Court. Nasa konstitusyon yun. Dapat sundin ang utos ng korte. Miyembro ko pa naman ng Philippine Bar. Biko, eto nga, nagtataka nga ako sa Malacanang. Wala daw silang kinalaman sa impeachment. Eh bakit pinagtatanggol nila ang prosecution? Alam niyo, ayaw kasing makinig kay Malutikia, itong PCO. First rule of communication, hindi po lahat pinapatulan, hindi lahat kinokomentuhan. Para kayong word eh. Ano mo yung word? Patola. Diba? Yun sa English word yun. Para kayong patola eh. Lahat pinapatulan yun. Na kompromiso tuloy ang principal ninyo na sinasabi, wala akong pakialam dyan, hands off ako dyan. Eh ba't pinagtatanggol nyo ang prosecution? Alam nyo, sasabihin nila wag daw mag-comment ang mga prosecutors, ang mga senator judges tungkol sa impeachment. Sino bang unang nagkomento? Diba yung panel of prosecutors kung anong-anong sinabi nyo to undermine the faith of the people in the impartiality of the impeachment court, di ba? Noon sinabi nyo, kayo ang daldal ng daldal si Laila de Lima, yung si Lawrence Defensor, walang tigil ng kadadaldal yung mga prosecutors. Basta may ginawa ang impeachment court na hindi nila gusto, magkokomento sila, sasabihin nila mali, di ba sabihin nila? 18 ang bumoto to remand. Sasabihin nila, unconstitutional. Wala sa konstitusyon yan. Nag-guess pa sila. Wala sa konstitusyon. Nag-guess pa si Senator De Lima. Parang debate. Ang katunggali niya, hindi naman katunggali, yung katapat niya ay si Attorney Reginald Tongol, yung spokesman ng impeachment court. Di ba? Tinitira niyo yung impeachment court. Si Rizon Tiveros, tinitira yung spokesman. Sinasabi, you do not speak for the Senate. Wala naman sinasabi yung taong. He speaks for the Senate. Kayo ang tira ng tira. Bago gusto nyo mag-inhibit yung 18. Diba? Pagka nag-comment naman, laban sa inyo, nagagalit naman kayo. Di ganun. Kengko yung ginagawa nyo eh. What's sauce for the goose is sauce for the gander. Kung anong rule ay dapat, kung anong rule sa mga senador, yun din ang rule ninyo. Ayun ang problema eh. Katulad do. Etong si De Lima, akala mo na naman kung sinong santo. By the way, ready na, Senator, si Secretary Vince Aguirre na idemanda mo. Dinemanda na rin daw ako ni Riza. Tuloy-tuloy nyo na, banatan nyo na para masaya. Dali bored ako eh. Bring it on! Anyway, sabi ni Senator De Lima, yung mga ganun daw prejudicial na pagsasalita ay yun daw ay insulto sa House at sa civil society na piniprejudge mo. Ikaw ay nagsasalita sa merits ng kaso. Di ba nung nakapiit ka? Di ba? Winarningan ka pa. Opo. Yung korte, nasa akin ang desisyon, winarningan kayo ni Vice President Leni Robredo kasi daldal naman kayo ng daldal dun sa merits ng kaso mo. Di ba? Di ba? Ang dami nyo pang advertisement tuwing 100 days mo sa kulungan, 365 days mo, 2 years mo. Mga full-page advertisement pa kayo, binabatikos nyo. Yung prosecution, kayo ang mahilig matrial by publicity. Si Jim A, di ba, tinrial by publicity mo, dinemanda mo. Di ba? Absuelto, electoral sabotage, gumawa pa kayo ng joint DOJ COMELEC
panel. O, di ba, butata kayo. O, dinimanda mo naman ng plunder kasi nagrantan ng bail si GMA doon sa walang kakwenta-kwentang electoral sabotage mo. O, di ba, na-absuelto, butata ka rin. O, di ba, King Quickie? Kaya wala kang right na magsalita tungkol sa subjudice na konstitusyon kasi ikaw ang number one bilang Secretary of Justice ba? Ikaw ang number one na lumalabag sa konstitusyon. O, di ba nagkasuhan pa tayo? Sinabi ko, wala kang karapatang mag-issue ng hold departure order. Ano nangyari? Talo ka sa Supreme Court. Sinabi na Supreme Court, mali yung ginawa mo. O, sa TRO na hindi mo pinansin, ulitin ko, meron kang pending petition for contempt kasi binaliwala mo yung utos ng Supreme Court. Nasa konstitusyon yun. Dapat sundin ang utos ng korte. Miyembro ko pa naman ng Philippine Bar. So do not talk to us about constitutionality, about the rule of law, about subjudice kasi ikaw number one na nag-violate niyan nung ikaw ay Secretary of Justice at Senador at noong ikaw ay nasasakdal. So, huwag kang ganyan, ma'am, ha? Baka akala mo, nakakalimutan namin yung saba. Hindi po. Speaking of nakakalimutan, kami po hindi nakakalimot. Madam Riza at saka Madam Laila. Ang nakakalimot daw, si Pangulong Marcos. Ay, grabe yung comment. Oo, sige, inano mo, sabihin mo. Sabi ni, si Sino? Manong Chabit. Yan! Isang respetado at Meron na institusyon. raw Alzheimer ang ating mahal na Pangulong Marcos dahil hindi raw siya kilala. Hindi naman literal. Hindi naman literal. Hindi naman literal. Ano Sige, po yung tama? kwento mo. Ayun po yung pagkakaintindi ko, Tony. Oo, bakit Sabi daw? tuloy Bakit daw may Alzheimer? Mabagal daw ako. Slow. Anyway, hindi ang pagkakaintindi ko ay ganun lang. Nakalimutan. Siguro sa dami na kaibigan siguro ni BBM, kayo naman. Makakalimutan mo si Manong Chabit? Ako hindi ko kaibigan si Manong Chabit. Hindi ko makakalimutan si Manong Chabit. Ay, ako hindi ko nakakalimutan. Siya ba? Hero mo, di ba sabi niya, lumapit sa kanya. Siya kumontak ng mayor. Siya ang ginamit yung eroplano niya. Opo. Tinulungan niya. Pagkatapos na siya kilala. Makakalimutan mo ba yung tao na ganon? Laking Amerika po siya. Parang walang connection yata yun, ha? Ay, wag kayo magagalit, ha? Yun naman yung sarili ko lang. Pasensya na. Parang connection yun. Ang dami ko naman kilala ng laking Amerika. Malakas naman ang memory. Magtaka pa kayo. Yan. Nagtaka pa siya. Yun ngang si Pangulong Duterte, nakakalimutan niya na for more than 40 years, gusto nilang ipalibing si Pangulong Marcos Sr. Nakalimutan din niya yun? Sino nagpalibing? Si Pangulong Duterte. Sino nag-giveaway para mag-vice president sa siya, para unity team, para hindi na... Duterte pa rin. Si Duterte, si GMA, anong ginawa nila? Talagang, hindi, may Alzheimer. Kailangan ng, di ba, ano yung MX3 ba, yung sponsor natin? Kailangan yata padalhan ng MX3 para... Alzheimer. Grabe. Sabi sa kanya, kababayan pa niya to, ha, di ba? Ilocano rin si Si Manong. Chabit. Si Manong, Ilocano. Manong Chabit. Ilocano pa, sabi niya, never again. Ayan, eto pa. Ang strategy pala ay mag-file silang dalawa. Mag-file siya ng presidente, pero pag tumuloy si Sara, step down siya. Pero, nakumbinse ni dating Pangulong Arroyo na mag-slide down to Vice President si Sara Duterte para unified. Para unity nga kasi magaling sa bansa yung hindi nag-aaway. Isang partido lang. Maganda parang sa Singapore. Which is true. Unity team, di ba? Sa Singapore may opposition pero hindi naman kaguluhan. Ayan, baha, inflation, maraming mahirap. Ayan, wala lahat ng problema anong inaatupag ng lehislatura at ng Malacanang impeachment. Yun ang problema.